So mga par, halos umiyak nga po si Ryan Garcia matapos ma-upset sa laban kontra kay Rolando Romero para sa WBA title fight sa welterweight. Ayon sa kanyang reaksyon mga idol, devastated at malungkot daw siya sa kanyang pagkatalo sa laban kay Romero. Talagang off daw siya ngayong gabi. Hindi daw talaga para sa kanyang mga idol ang laban na to. Wala daw talaga siya magawa mga idol. Malamang daw nakaapekto sa kanyang mga boss ang isang taon nito na hindi pagbalik sa action sa ibabaw ng boxing ring matapos ang naging laban nito kontra kay Devin Haney. Pero hindi daw siya gumagawa ng excuses sa laban mga idol. Natalo daw talaga siya kay Romero ng malinis. Talagang hindi lang para sa kanya mga idol ang laban na to. Well, kung pagbabasihan natin mga idol ang galawan ni Ryan Garcia, parang walang ganang bumato ng suntok ito mga idol. Ang baba ng kanyang work rate sa bakbakan, kaya na-outbox ito kay Romero. Samantala sa usapang work rate naman mga idol, sa pinakita ngayon ng galawan ni Ryan Garcia sa laban nito kay Romero, masasabi natin mga idol na hindi talaga lalagpas si Bagito kay Manny Pacquiao ng round 6. Knockout ang abutin nito sa Pinoy Legend kapag naglaban sila kahit may edad na si Pacman na 46 anyos. Kaya kung natuloy sana mga idol ang exhibition fight nila, sigurado may kalalagyan talaga si Bagito kay Pacman. Samantala matapos nga po magkagulo mga idol, sina Oscar De La Hoya at ama ni Boy Ilong na si Bel Haney sa naging presko ng Fatal Fury kung saan nagangas dito si Daddy Haney sa media. Aniya daw lahat ng mga fighters sa Golden Boy at mga alaga ni Oscar De La Hoya walang sino man daw ang makakatalo sa kanyang anak. Wag daw ipagmalaki ni Oscar si Ryan dahil hindi naman daw matatalo ang kanyang anak kung hindi lang daw ito gumamit ng bawal na gamot. Si Boy Ilong daw mga idol ang future ng boxing sports. Walang makakatalo daw sa kanyang anak mga idol. Sa katunayan nito mga boss, walang sino man daw sa welterweight champion ang makakapagbigay ng talo kay Devin Haney. Grabe talaga to mga idol ang ama ni Haney Boy. Kung makasabi na walang makakatalo sa kanyang anak, parang hindi humalik sa putik si Boy Ilong sa laban nito kay Ryan Garcia. Baka hospital ang naabutin ni Boy Ilong mga idol kung makalaban nito si Jeron Anis na di masamak na mas mabilis at mas malakas kumpara sa kanyang anak. Pero naintindihan naman natin mga idol itong si Bel Haney kung bakit ganito niya nalang puriin ang kanyang anak. Bumaba kasi mga idol ang market value nito matapos wasakin ni Bagito. Kaya kailangan talaga nito ng matinding build-up sa pangalan ni Boy Ilong para maibalik ang tiwala ng mga boxing fans matapos masaksihan ng lahat mga idol ang pagiging iyakin ng mag-amang Haney. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam nga po ni Terence Crawford matapos ito dumalo sa weigh-in ni Ryan Garcia at Romero, tinanong siya dito mga idol kung sino ba ngayon ang kanyang top pound per pound boxer sa ngayon sa boxing sports. Ano yan mga idol? Napaka-epokrito naman daw ni Crawford kung ilalagay nito ang kanyang sarili sa number 1. Gayon pa man daw merong deserving sa kanya na boxer sa pwesto. Kaya mas pabor daw siya mga idol na si Alexander Usyk ang number 1 best boxer. Pagdating naman sa number 2 mga idol, dito na po prangkan sinabi ni Crawford na hindi daw talaga siya pabor ngayon kay Inoue na maupo ngayon sa kanyang pwesto sa number 2. Hindi naman sinasabi ni Crawford mga idol na siya dapat ang maupo sa pwesto, pero hindi niya daw gusto na si Inoue ang number 2. Hindi naman nagbigay si Crawford ng rason mga idol kung bakit ayaw niya si Inoue maging number 2. Pero kahit hindi sabihin ni Crawford mga idol ang kanyang rason, halata naman mga idol na hindi niya talaga gusto si Inoue bilang maging top pound per pound boxer dahil hindi naman gaano kakilala ang mga kinakalaban ng Hapones. Hindi kagaya ni Usyk mga boss na tinalo nito ng 2 beses ang kinikilala na pinakamalakas na heavyweight fighter na si Tyson Fury. Well, nakakahiya to mga idol para sa part ni Inoue dahil mismo ang kapwa nito pound per pound boxer dinediscredit siya bilang isang tunay na malakas matapos lumaban sa mga mahinang kalaban.